Hinamon ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang mga nananawagan na sibakin siya sa pwesto na magsampa ng kaso at maglabas na matibay na ebidensya laban sa kanya. Ito'y dahil sa mga alegasyon na umano'y katiwalian sa ahensya. Ang sagot sa mga yan ni Mendoza sa sentro ng eksklusibong ulat ni Ryan Lesiges live. Angelique, nakahanda daw si LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza na harapin ang anumang kaso na isasampa laban sa kanya. Pero ang kanyang hamon sa mga nais magsampa ng reklamo, abay wag puro salita, magpakita din daw ng matibay na ebidensya. Tinawag na demolition job ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang panawagan ng grupong Coalition for Good Governance kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sibakin sa siya pwesto. Ito'y dahil daw sa samut-saring katiwalian sa LTO. Kabilang na dito ang betrayal of public trust, grave abuse of authority, loss of trust and confidence at korupsyon. Partikular na reklamo ng grupo ang paniningil ng computer fee ng LTO na hindi naman daw kailangan. Giit ni Mendoza, totoong may computer fee pa sa ilang tanggapan ng LTO pero limitado na lang ito sa BARMM dahil sa hirap sa internet. Sabi pa ng opisyal, pinalitan ng IT provider ng LTO pero ito ay dahil sa utos ni Pangulong Marcos at DOTR Secretary Jaime Bautista na ayusin ang system glitch sa lahat ng LTO digital transactions. Ito mga bagay na to na hindi pa nagagawa under the new system, pwede pa rin gamitin yung old system. Tapos yung mga lugar na medyo may problema ang interconnectivity or hindi pa natatayo ang ating new system, gamitin muna yung old system kesa mano-mano. So that counts for only 3%. Pinapalabas yata may computer fee sa lahat . Angelique, hamon ngayon ni Mendoza sa mga nasa likod ng panawagan na sibakin siya sa pwesto, ilabas ang ebidensya laban sa kanya at huwag idaan sa paid advertisement. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Madali magsabi, iba yung iprueba mo. Diba? Ipakita nila. Kasi ako very confident na wala yan. Diba? Wala rin daw siyang balak na bitawan ng kanyang posisyon nang dahil lamang sa ani ay desperado at pagnanais na lituhin ang publiko. Alam mo, may proper forum naman, di ba? Sabi nila, nagsampa sila sa ombudsman. Harapin ko rin na kasama yan sa serbisyo publiko . Kasama yan sa trabaho namin sa gobyerno . Hindi yan maaalis. We cannot satisfy everybody, no? Baka yung iba, may agenda sila na hindi ko ginagawa. Hindi ko naman gagawin kung pang personal na interest lang yan. Angelique, nauna nang sinabi ni DOTR Secretary Bautista na seryosong aligasyon ang mga binitawan ng grupo laban kay Mendoza na nangangailangan ng malalimang investigasyon. Inatasan din ng kalihim si Mendoza na magpaliwanag sa mga aligasyon laban sa kanya. Angelique, sabi ni Mendoza, sa ngayon ay handa na yung kanyang paliwanag para kay DOTR Secretary Bautista at anumang araw o oras ngayong araw ay nakatakda niya na itong isumite sa kalihim. Angelique. Okay, Ryan, may hinala ba siya kung yung mga alegasyon ay nanggagaling din sa mga tagaloob ng LTO at pinaparating lamang sa ilang mga grupo na nasa labas ng LTO? Actually, Angelique, walang ideya itong si Mendoza sa kung sino talaga yung nasa likod ng mga reklamo na ito. Though nakita niya naman kung sino-sino yung pumirma doon sa open letter na naka-address nga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kanyang ipinagtataka ngayon, Angelique, dahil hindi man lang daw siya sinubukan na kausapin ng mga taong ito para at least sana makuha man lang yung kanyang side, kundi yung kanyang ipinagtataka bakit daw idinaan sa paid advertisement. Just try to imagine daw, Angelique, libo-libo yung ibinayad ng grupong ito para lang malagay sa isang pahina ng pahayagan yung mga inirereklamo laban sa kanya. Sabi pa nga niya, Angelique, nakahanda yung kanyang tanggapan na tanggapin ang sino mang magrereklamo, maging ito man ay para sa kanya o kahit sino mang opisyal ng LTO. Angelique. Alright, maraming salamat, Ryan Lesiges.